Pamorningan na ba ito? Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di pa tapos ang laban mo! Di pa tapos ang laban mo! Gobyernong manloloko! Gobyernong manloloko! Labanan mo! Itakwil mo! Labanan mo! Itakwil mo! Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di pa tapos ang laban mo! Di matapos ang laban mo! Gobyernong magnanakaw! Gobyernong magnanakaw! Labanan mo! Pagkasigin mo! Labanan mo! Pataltigin mo! Marcos Romualdez Palayasin! Marcos Romualdez Palayasin! Marcos Romualdez Palayasin! Marcos Romualdez Palayasin! Sabay-sabay-sabay! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! Ang Tao, pamorningan, wala naman pala ang hangin. Ikaw pangin, buka ng paninindigan. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! Kayong awinin na manggagaling sa ating pagmamahal. Sakasakali po na lalayas na ang mga demonyo sa Malacanang at ang mga masasamang Masahol pa sa espiritu. dimension, hindi kayo ng Ito po diablo. ang awitin ng nararapat ayon sa batas. May otoridad na magpatakbo ng gobyerno sakaling bulok at walang katuturan at kontra sa interes ng mamamayan. Ang Pangulo ng Bansa, isinasaad sa ating saligang batas, the Vice President can take over. The Vice President can take over. And the armed forces of the Philippines Yes! can Ano take pang over. malintay nyo? Balitan na si Marcos! Konsinan! May awitin po tayo. Brother Santi Suliman, take it away. Okay. Sigurado kayo pamorningan ito. Oh, nakaya nga namin dati ka Eric Ito eh. ay pamorningan at paguyuan ng pawis. Oh, kasasabayan ka Eric. Hanggang umalis si Balang. Tama! Okay. Kaya tayo ay hindi lamang mga anak pawis. Tayo ay ako'y pawis na rin. Tama! Wala pa. Yan na. Oh, yan na. At dahil dyan, nagpapasalamat tayo kay Atty. Trixie Cruz Angeles sa kanyang pakikipagkaisa. Ang panawagan ng mamamayan, bawiin ang Pilipinas. Tama! Ang lupang to'y sa atin, sa inyo at sa kanya. Tama. Hindi sa mga mandarambong. Ang lupang ito, ang bayan ito, ay para kay Jose, Maria at Juan sa pang-ordinaryong mamamayan. Kaya dapat bawiin. Yan. Bawiin. Magandang hapon, Pilipinas! Kaya po tayo narito sa Israel upang manawagan ng mapayapa at ayaw natin ng gulo. Ayaw natin manggulo. At ayaw natin makasakit sa ating mga kapulisan dahil atin ang kapulisan, kakampi natin ang mga kapulisan at mga military. Ito po, nandito ako sa inyong harapan upang iparating sa ating pamak na Pangulo na si Bubong Adik Drug Lord Marcos na siya ang pinuno ng sindikato dito sa ating bansang Pilipinas. Sa kanya lahat ng gagaling at sa kanya siya mismo ang nagdidirect sa mga nakawan
patungkol dyan sa flood control, patungkol sa drugs. Siya mismo ang pinuno ng mga drug lord dito sa bansang Pilipinas. Yung nahuli dyan sa Paranaque, lutuan ng Siamo. Ngayon, nakulong ba? Hindi. Isinama pa nila noong pumunta sila sa Italy. Ginawa pa nila yung right hand, yung isang drug lord. Dahil daw noong busy sila upang makahikayat ng mga negosyante sa ibang bansa at dito magnegosyo sa ating bansang Pilipinas. Subalit, ang kanilang nakuhang mga negosyante ay puro mga drug lord. Balak nilang gawin lutuan ng Siamo ang ating mahal na bansang Pilipinas. Kaya huwag nating pahintulutan, huwag natin pahintulutan ang kagustuhan ng ating bangag at drug lord na presidente na pinakasinungaling sa buong mundo. Harap-harapan tayong niloloko, harap-harapan tayong inilulubog sa baha, harap-harapan tayong pinapagapang sa kahirapan, pinapagapang sa kagutungan sa pamamagitan ng kanyang pagsisinungaling, pagnanakaw sa buwis ng bayan at paglustay ng bilyon-bilyon sa lapi at ang kanyang ninanakaw sa kasalukuyan. May ebidensya ako dyan na pinangahawakan. Yan ay aking kinukomento sa radyo. Hindi ko lang babanggitin ko sa akong radyo. Nandyan lahat ang mga press release. Hawak ko. Umaabot na ang ninanakaw ni Marcos mula noong 2022 hanggang ngayon 25. Umaabot na ng 1.3 trillion. 1.3 trillion at kamakailan lamang po tinawagan sila ng Hong Kong sapagkat mayroon silang deposito roon na gold umaabot ng 350 tons. Ngayon, idinimanda sila ng Hong Kong. Kaya ngayon, tuloy-tuloy ang investigasyon ng mga Marcos dyan sa lugar ng Hong Kong. Mandirer ang ikinaso sa kanila at ang pira umaabot ng 887 bilyon dolyar. Ngayon, yung ating mga reporter, hindi natin kawayan. Pero ang nakapagtataka lang, bakit hindi nila ibinabalita ang patungkol sa pira dyan ng mga Marcos sa Hong Kong at 350 tons gold. Nasaan na sila? Sana ibalita nila yan. Ibalita nila dahil kasama sila, apektado sa mga pagnanakaw, apektado sa kahirapan, apektado sa kagutuman, apektado sa pagbabaha dito sa ating bansang Pilipinas na niyuyurakan ng kasalukuyang gobyerno, ginagahasa ang buwis ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Suportahan nyo ang aming panawagan dahil ito patungo na po tayo sa EDSA 3. Maraming salamat. Mga kababayan, practice mo na practice para kung lumapit tayo hanggang Mindiola, ito ang maririnig ni Marcos bilang kalaban at kaaway ng sambayanang Pilipino. Sundan nyo ng si Eric at ito ay ating ipapalaganap bilang boses.